Binabantayan mula kahapon pa na bagong invest na si 98W. Gaya na aking report nung nakarang araw, hindi inaasahan na magkakaroon nito ng more development sa mga susunod na araw. Pero ang first half nito magpapaulan sa most ng Caroline Islands at bandang Guam at Mariana Islands. Alinsangan dulot ng Estelis pa rin, magdudulot pa rin ng katamtaman at mas maalinsangang panahon lalo na sa silangang bahagi ng bansa, pero karamihan sa Visayas at Eastern Mindanao magdudulot ng maulap na papurin at ilang kalat-kalat na pag-ulan. Metro Manila at halos buong Nodo Luzon, moderate at friendly weather ang general na panahon. At discussion sa latest update ng ENSO plume forecast mula sa IRI, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 23, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga, alas 10:25 na ng umaga. Moderate at generally fairly weather naman tayo sa Metro Manila. Kaya lang asahan ang maalinsangan at maaraw na panahon sa maghapon dulot po ng umiiral natin na Estelis. At sinasabayan pa tayo ng isang space weather status mula pa ng isang araw na meron tayong geomagnetic field. Kaya nakakaranas tayo ng parang nasa loob tayo ng microwave kasabay ng maalinsangan at maaraw na panahon. Pero generally very weather at maliit ang forecast natin na magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers. May maliit lang, napakaliit lang ang forecast nito. Base sa ating forecast and storm prediction in 3 days hanggang Wednesday, mapapansin natin puro clear skies po ang naka-forecast dito at mga ilang partially cloudy lamang sa halos maghapon. So gaya nating mga report nung nakarang araw ay asahan natin na ganito ang kadalasan na magiging panahon natin sa Metro Manila at halos buong Karatig, Nodo Luzon at Southern Luzon. Bandang Visayas na lang talaga at bandang Mindanao na mas mostly nagiging maulap at may mga ilang mahina at katamtamang ulan na may kasama ring localized thunderstorms. So mula sa ating mga satellite o Doppler radar at lightning detection system, wala tayong masyadong komento dito dahil mapapansin naman natin halos very minimal lang ang mga pagkulog at pagkidlat. Yan. At mapapansin naman natin ay may nadetect naman tayo mula sa aking lightning detection system sa Caloocan. Aktibo naman yung pulse ng cloud to cloud. Cloud to cloud po ito madalas na nadetect. At walang gaanong lightning strike na nadetect malapit dito sa amin sa Caloocan. Despite na merong electrical charge na nadetect dahil nagpapulse kasi yung ating lightning detector, yan, may mga ilang microsecond pa siyang nadetect. Usually pag ganyan, nagaganap yan sa cloud to ground, cloud to cloud. Yung cloud to ground wala pa gaano, kaya mapapansin natin walang masyadong malakas na amplitude. So mapapansin natin dito maging sa satellite mismo ng Blitzertung ay halos wala rin na nadedetect. Yan, dito sa atin sa Pilipinas o halos malapit dito sa kalupaan. So most likely ay clear skies tayo at may kasabay nga lang na alinsangan dulot po ng easterlies. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiira dito sa amin sa Caloocan ngayon. I-reload natin para hindi mag-error. Ayan. So, gloomy haze at few clouds po tayo. At kasabay ng haze ay makikita natin sa live CCTV snapshot na medyo umaaraw talaga sa amin despite na haze o maulap ang panahon. May mga ilang partly cloudy. So, generally, nagiging fairly weather tayo sa Metro Manila. So, magdala po ng payong mga folks na asahan ang matirik ang araw ngayon kasabay din ng alinsangan. Sa lowest temperature na naitala na weather station kininang 4:35 AM, nakapagtala pa kami ng maginaw mababa pa na temperatura na 23.2 degrees Celsius kahit wala na tayong amihan. Yan, halos kahit wala na tayong presensya na amihan, umabot pa sa 23.2 degrees Celsius ang lowest temperature namin kaninang madaling araw. Kahapon, pinakamataas ng 30.8 degrees Celsius, kahapon nito ng hapon at 3:27 PM. Ibig sabihin lamang mababa pa rin ang aming heat index sa Caloocan, so wala pa tayong, iintay natin na medyo tumataas-taas na yung ating init factor.
Dahil sa 37.4 degrees Celsius lamang ang aming init factor, kung titingnan natin sa heat index nationwide, as of 9:39 AM, nasa 31.3 degrees Celsius pa lamang kami. At makikita natin dito sa forecast, naglalaro lamang hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas sa amin. At mapapansin, drier daw ang forecast ng humidity. Pero sa actual, medyo moderate pa siya at 71%. So makikita natin na hindi pa ganun ka-propagate yung pagtaas ng ating outside humidity. Pero siguro sa mga susunod na 2 araw o 3 araw, makikita natin dito babalik sa pagtaas ng ating heat index. Yan, bago magkatapusan po ng March. Dito tumataas-taas na talaga siya. Mula naman sa init factor, mula sa huling record kahapon ng alas 5 ng hapon, mula kay Pag-asa, ay makikita po ay halos wala namang mataas din na heat index recorded sa kanila. Yan, umaabot lang pinakamataas hanggang 36 degrees, hanggang yan, mga around 36 degrees, 38, yan, pinakamataas lamang. So, wala pang ganun katinding heat index tayong mararamdaman. So, bakit magkakatapusan na? Bakit hindi humapalo pa sa mahigit 35 degrees yung temperatura natin? Alalahanin natin, folks, wala tayong La Nina. So, dahil wala tayong La Nina, walang gaanong malakas na easterly trade wind tayo. Actually, yung ating easterly trade wind, dahan-dahan nga po itong humihina dahil nagkakaroon po tayo ng forecast of El Nino. So, kapag humihina po yung trade wind natin na pupunta dito sa kanluran, dahil po mag-El Nino, usually, kapag humihina ang trade winds, so sasabay dyan yung easterly trade wind, nangyayari tuloy yung upwelling ng karagatan, papunta tuloy sa bandang Eastern Pacific. Patungo siya ngayon ng Eastern Pacific imbis na Western Pacific. Yung mainit na temperatura sa dagat. So kapag kaganon po, mas bumababa po yung ating hangin mula sa trade wind sa easterly, sa east section papunta ng Western Pacific, ay nagiging tuyo yung ating paligid ngayon dito sa Western Pacific po. Didiscuss natin yan maya-mayang konti. For the meantime ay dito muna tayo sa ating magiging forecast ngayong araw. At mapapansin natin wala tayong masyadong heat index pa. Yung actual na heat index makikita natin mababa rin. Ito yung heat index map. Yan yung mismo sa mga automatic weather stations nationwide ni Pag-asa. Yan, mapapansin natin mababa lang din yung heat index. So yan so mababa lang din po. So hindi ganon ka-significant na makikitaan natin na mayroon mataas na heat index sa ngayon. Ayan, mababa pa lamang. Hindi pa ganun katindi. Yung highest heat index ay, I'm not sure kung gumagana ito sa La Trinidad, pero makikita naman natin ay 40 degrees Celsius daw yung heat index. Ewan ko kung working yan dahil La Trinidad yan dapat napakababa lamang yan. So wala tayong idea. Pero mapapansin natin yung mga working automatic weather stations ay naglalaro lamang 36-35 lamang. Hindi man lang umaabot ng 40 degrees Celsius yung pinaka-highest. Ito yung current temperature. Confirm nga, medyo sira ata ang automatic weather station sa La Trinidad Benguet ni Pag-asa. So, ipinaparating lang natin kay Pag-asa. Sana ma-fix po nila ito, maayos nila yung mga technicals nila dyan. Dapat pagkaroon kayo ng mga gradual weather station inspection. Kasi lalo na't kapag lagi nababasa yung aparato, sana magkaroon kayo ng sealing, sinisil nyo dapat yan. Hindi lang dapat open lang yan. Yan. Sa bandang Zamboanga del Norte naman, which is ito yung working, I think, ang pinakamataas na temperatura. So makikita natin mababa lamang yung heat index at temperatura. Base na rin dito sa actual na mga aparato, maging din kay Pag-asa. So, diretso agad tayo sa ating page 16 in past 24 hours. Nangunguna pa rin sa pinakamainit ang temperatura ang Zamboanga Peninsula na may 35 degrees o 35.1 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 14.4 degrees Celsius. Bahagya siyang bumaba mula kahapon sa 15 degrees Celsius. At sa Inulan naman ay ang Borongan is sa summer. At least meron pa rin silang pag-ulan na 12 mm na total rainfall. At sa maximum average wind speed naman sa Guian Eastern Samar na may 22.5 km per hour na maximum sustained wind na recorded.
Samantala sa amin sa Caloocan, pinaka-maximum average sustained wind lang namin so far ay 15.2 kilometers per hour lamang. So, mas nangunguna pa rin ang GNE sa summer. So, malakas po ang bugso dyan na hangin. Kaya asahan na medyo ingat pa rin kahit na hindi ganun kataasan ang alon dyan mga folks. Sa silangang bahagi po ng most of Eastern Visayas ha. Ingat, mas malakas po yung bugso na hangin dyan dahil mayroong umiiral na easterlies. Sa atin namang outside humidity, 70% tayo, moderate at mataas ang ating barometric pressure, 1,010 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Pa-high tide pa lang po tayo na may 1 hours and 45 minutes pa po para mag-maximum high tide pero mataas na po yung sea level niyan. Pero gaya natin sinasabi, halos 0.9 meters lamang itataas niyan within 3 days. So wala tayong masyadong komento. At sa ating outside air quality ay nanatiling moderate po tayo, hot 59 index. Magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Epekto lamang karamihan nito ng thermal inversion. At mataas pong sikat ng araw natin, delikado po magbilad sa sikat ng araw dahil at least UV8 po tayo in 14 minutes, magdudulot po yan ng sunburn. Malakas po yung ating solar energy, so sa mga solarista, malakas po yung konsumo o yung charging ng ating mga battery charger ng solar at 559 or 500 watts per cubic meter ang naglalaro sa ating current solar energy. So matindi po ang sikat ng araw natin ngayon. So magmas po tayo dahil moderate yung ating air quality at matinding sikat ng araw, magpayong po tayo dahil halos maghapon po ganito ang magiging lagay ng ating panahon sa Metro Manila. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at lulubog po ito mamayang 6:07 PM. At ang ating waxing crescent na po na 21% illuminated na liwanag ng buwan. Kaka-moonrise pa lamang po nito, may elevation of 22 degrees pa lamang. So kaka-moonrise pa lamang po nito kaninang 8:59 AM ngayong umaga at lulubog po ito mamayang gabi pa po at 10:24 PM. Yan. At sa ating local weather outlook naman, ngayong Lunes hanggang Martes, clear skies po ang kalimitan sa atin. Wala tayong gaanong tsansa na pag-ulan. Very minimal lamang ang isolated nito just in case. Pero generally, mas clear ang ating conditions. Maghapon, ganun din bukas ng Martes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 23 degrees Celsius. And by the way, sa ating space weather status po, meron pa rin tayong kasalukuyang mataas na geomagnetic field at posible daw ito umabot ng KP index of 5 as of 9:07 AM oras natin sa Pilipinas. Sa ngayon ay NOAA scale natin ay G1 minor. So possible to moderate dahil ang forecast ay inasahan natin pwedeng umabot pa ito uli ng G2 geomagnetic storm hanggang 6.0 o naglalaro sa 5.67 to 6 ang aasahan nating geomagnetic KP index. Ano? So mataas po, asahan natin ng poleward 60 degrees geomagnetic latitude at yung bukod sa auroral visible ay mayroon tayong minor impact sa mga satellite operations, asahan na po natin at current induced at miscalculation sa ating mga global positioning systems. Yan. So, ngayong araw daw, hanggang ngayong araw ay inaasahan natin magkakaroon tayo ng mataas na geomagnetic KP index breakdown. Although wala naman tayong mataas na solar radiation at radio blackout, base na rin dito. Wala namang masyadong nakataas ang expectancy ng radio blackout. At since medyo above normal po yung ating solar wind, expected malakas ang impact sa ating magnetosphere po niyan ha. Wala naman tayong sunspot na nakatutok sa Earth na matindi-tindi. Puro lihis at medyo minor lamang ito. Kaya yung ating sunspot number ay 96 lamang. So medyo mababa. At yung ating NOAA KP index, asahan natin maglalaro unsettled to active po. At posibleng umabot pa sa KP index of 6 nga po. So wala tayong masyadong solar X-ray events o X-ray events. Yan, kalmado naman na ating X-ray chart dito, yung flux. So code of C pa lamang, normal naman, wala namang gaanong matindi maging sa ating photon flux, yung solar radiation, except sa ating geomagnetic activity na naglalaro sa moderate ang ating geomagnetic field. As of 5 ng madaling araw, mayroon tayong KP index of 6. So asahan natin na hanggang sa G2 moderate ang inaasahan natin na geomagnetic activity. So nadidistort ngayon yung ating magnetosphere.
nasasalo niya, pero may mga ibang pagkakataon na nakakalusot yung ilang solar wind sa Earth. So, makakapekto na ng bahagya yan, lalo na sa mga solar panels, posibleng magkaroon ng problema. So, medyo lagyan na ninyo ng pinaka-sun filter. Mababawasan nga lang yung charging time, pero maganda na rin yan para maprotektahan yung mga yung mga diodes ng mga solar panel dahil very sensitive po yan sa ganitong activity. Yan. So, yung ating TEC range, asahan natin na Mid-Pacific pa rin na medyo errorerous. Sa Pilipinas, at least mga minor moderate lamang, 40 to 50 MHz. Yan. Ito po yung vertical TEC. Papapansin natin, Mid-Pacific lamang ang may pinakamatindi na range error. Yan. So, apektado maging ang bandang Hawaii po. Mas ramdam nila sa bandang Hawaii. Sa Pilipinas, hindi masyado. At ilang bahagi ng Southern Hemisphere. Yon. So, yung auroral activity, mula pa kagabi mataas po yung auroral activity. Yan, kitang-kita po sa Northern and Southern Hemisphere. At least ngayon, medyo minor lamang, naglalaro sa 50%. Pero kahapon, maabot pa ng more than 90%, 80 to 90% o higit pa. So, yung ating radial velocity, expected na natin na medyo mataas po yan, 23, nagpropagate at least mga around 700 km/s dahil mayroong impact sa Earth. Makikita nyo po dito sa bandang kaliwa yung radial figure, yung image. Makikita nyo po malakas yung impact ng solar wind. So nagkakaroon tayo ng mataas na radial velocity, at least 700 km/s, pero yung plasma density naman nito medyo mababa dahil wala namang umiiral na malakas na photon flux o kahit na radioactivity. So wala naman tayong gaanong D-region absorption. Medyo kalmado naman po. So mahina lamang ang ating HF condition sa buong araw at gabi dahil mayroong geomagnetic major storm po tayo na umiiral. So yun lamang ang medyo problema, yung geomagnetic activity. Yan, yung ating geomagnetic activity, nagdudulot po yan ng mga pagbilis ng solar wind. At sa LASCO, kung do-double check natin, medyo may burst po ng CME. Pero hindi naman nakatutok ito sa Earth. Yan, kung i-review po natin ang LASCO, yan, merong bagong release uli ng coronal mass ejection. Ayan, mga around 7 o'clock. Pero hindi naman directly na nakatutok yan sa Earth. Ayan, At meron din bandang 3 o'clock position. So, medyo merong umiiral po na activity. Yan. So, yun po ang dahilan at since hindi naman siya direkta sa Earth, may mararamdaman lang tayong malakas na solar wind velocity. So, tumataas po. Umaabot sa more than 600 km/s tuloy yung ating solar wind o mahigit sa 2.3 million km/h na solar wind. So, yun po ang magiging side effect niyan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin halos walang gaanong kaulapan ang umiiral sa halos buong bansa, maliban na lamang sa may bandang Eastern Visayas. Mapapansin natin ang Eastern Samar region at pati ng Leyte at Cebu hanggang silang bahagi ng kanluran ng Visayas. Magiging maulap tayo. Parte ito musikaw di tayo. Magkaroon man ng mga isolated rain showers dyan, lalo na sa Southern Leyte at southern part ng Eastern Samar, ay magkakaroon lang tayo ng mga light rain showers kadalasan lang. So, mga naglalaro lamang yan, mga around 12, ganyan, mga 12 mm in total sa maghapon, yung accumulated. Pero hindi naman ganun katindihan ang mga pag-ulan. Very isolated lamang ito at mga ilang isolated lang na pag-ulan sa hapon kapag lumalamig na po yung temperaturan bahagya sa hapon. Magkakaroon lamang tayo ng mga pag-ulan at localized thunderstorms sa most central Eastern Visayas at ilang dito sa may bandang kanluran po. Kabilang na ang Panay Island. Sa silangang bahagi nito, kabilang na ang bandang Capiz, Estancia, makaka-apekto po yan. Magkakaroon tayo ng mga maulap dyan at mga minimal na isolated rain showers. San Rafael, pababa yan ng bandang Iloilo po hanggang dyan sa isla ng Guimara. Sa may bandang Negros region naman, most of northern part ng Negros, kabilang ng Escalante, Sagay, Bacolod, kabilang na ang bandang Canlaon po. Yan, medyo mas maulap po kayo dyan. Pero very minimal ang isolated rain showers sa maghapon. So, ganun din sa bandang northern part ng Cebu, sa may bandang Bogo,
Sa Cebu, partly to some mostly cloudy lamang. Pero generally, moderate ang lagay ng panahon sa inyo na may kasamang alinsang panahon. Sa Mindanao naman, halos katamtaman ang panahon, magiging partly cloudy lamang to some mostly cloudy lang bahagi po ng Sorsogon area at BARMM. Kabilang na ang bandang Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, hanggang dyan na yan sa Sarangani, kabilang na ang General Santos City. Pero sa nananabihin ng Davao Region, kabilang na ang Bukidnon at most of Northern Mindanao, katamtama naman ang panahon natin, maaraw at asahan din ang maalinsang ang panahon sa maghapon. Very isolated lang din ang mga pag-ulan ng iiral, kabilang na ang bandang Caragao, Surigao Region at most of eastern sections at dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Very minimal lamang yung mga isolated rain shower. So medyo moderate din at mostly fairly weather tayo, kabilang na ang City of Davao. Mas maaraw tayo dyan ngayong araw. So yun lamang at sa bandang Southern Luzon naman, kabilang na ang buong Mimaropa, moderate and fairly weather din tayo, kabilang na ang buong Bicol Region. So magpayong po para sa tinding sikat ng araw. Kabilang na ang buong Calabarzon area, kasama siyempre ang Metro Manila, Central Luzon at most of extreme Northern Luzon na fairly weather po tayo. Ilang partly cloudy lamang ang kadalasan na iiral sa maghapon at very minimal lamang ang isolated na pag-ulan po. Expected very below average rainfall po tayo sa buong buwan dahil nga po sa papasok po papasok po ang El Nino. Pero mga bandang mga June o July pa kasi magsisimula yan. Sa ngayon mananatili tayong neutral po. So dahil neutral po, neutral lang din ang epekto ng average rainfall sa atin. Pero sa huling record nga po natin, maging sa official ni Pag-asa, napaka-below average po ng pag-ulan natin simula ngayong buwan po yan. So expected mabababa ang dami ng ulan ang mararanasan natin. At since hot dry season na rin po, expected yan tuloy-tuloy po. At yung ating alinsangan tuloy-tuloy din na mas titindi, lalo na sa pagpasok po ng Abril. So medyo ready pa rin po tayo mga folks. At magpayong po ha, huwag masyadong magbibilad dahil matindi po ang ating UV index ngayong araw. Mapapansin din natin sa water vapor ay walang gaanong water vapor sa halos buong bansa. Wala tayong gaanong surface trap na nalalapit dahil yung binabantay natin na invest low pressure area dito o shallow low pressure area ay less likely po ito maka-apekto sa bansa dahil yung forecast natin mga around 5 to 10% lamang na maapektuhan ang silangang bahagi po ng bansa, kabilang na ang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Mas apektado ang bandang Guam po o Caroline Islands, pero sa atin sa Pilipinas hindi masyado yon dahil less likely naman na magiging isang napakalakas o aktibong low pressure area itong binabantay natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector para sa sitwasyon na binabantay natin na bagong invest. Although kahapon pa ito lumabas at na-post naman natin yan. Pero gaya na ating mga report nung nakarang araw dahil finorcast na natin ito, di ba? Nag-post pa nga tayo ng forecast for tropical cyclone activity at genesis for third week at first week po ng April, di ba? Nabanggit po natin na meron talagang at least mga 20% na mayroon tayong mababantay na tropical wave o shallow trough po, which is naging invest po siya according sa ating tropical cyclone sector. Nandito yan sa may bandang Micronesian region, sa may bandang Micronesia pa siya. Ayan, si 98W po ang itinawag. Pero very less likely pa itong magiging active na low pressure area. Kung susukatin natin mula sa may bandang Davao Occidental, sa labas ng PAR, mula rito ay nasa layong 2,709 km. Is ito ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras nito, syempre, 8 o'clock AM po, yung huling record. Ang kanyang central air pressure na ngayon bumababa sa 1,006 hectopascals, which is na-forecast natin yan. Maring bumaba yan hanggang 1,006 hectopascals. Pero dahil po sa malakas po yung presensya ng easterly trade wind, at yung mababang coordination ng vertical wind shear dito sa kanya ay less likely nagkakaroon ito ng magandang sirkulasyon. So kung i-activate natin yung dark mode, mapapansin po natin yung kanyang sirkulasyon ay very shallow lamang ito, napakahilaw po. Ito po yung actual niya pag malapitan. Yan. Papapansin natin na napakahilaw ng kanyang low level convection, although nagkakaroon siya ng slightly circulation na yung Coriolis. Makikita natin sa pinaka-low level na medyo meron siyang circulation dahil nagkakaroon ng Coriolis effect ng bahagya.
Pero mapapansin natin, hindi ganon kaalop yung kanyang upward low at mahina yung kanyang moisture. Pagka nag-evaporate siya, agad-agad medyo natutuyo din kagad. Kaya hindi ito agad makapag-develop ng mabilis at makapag-enhance masyado. So, very less likely na magiging active ito at makikita naman natin ay ang kilos nito halos pahilaga ang kanyang kilos. Pa-northward ang lumalabas na ikinikilos nito ngayon. So, dahil medyo pa-northward, walang nakikitaan tayo na ito ay lalapit o papasok ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. So, under observation lamang natin ito at hindi ito nakikitaan pa sa ngayon na magiging banta sa bansa. Yon. Most likely, magiging epekto lamang ito sa may bandang Guam o Northern Mariana Islands sa mga susunod na araw. At yung sa pinaka-extension trough lamang niya, at least 5 to 10% na magkakaroon tayo ng strike probability dito sa silangang bahagi naman sa kabilang ng Eastern Visayas at Mindanao. So, very less likely lamang magkakaroon lang tayo ng mga ilang light to moderate rain showers hanggang sa mga susunod po na mga araw this week. So, wala tayong masyadong epekto sa Metro Manila at lalo na sa bandang Mindanao at Visayas. Magkakaroon lamang tayo ng mga ilang mauulap at mga kalat-kalat lamang na mga light to some moderate rain showers. Kahit na umangat pa ito malapit sa may bandang Guam itong low pressure area na ito, C98W. So, wala masyadong concern mga folks at yung epekto nito ay less likely makaka-epekto sa bansa. Yan. Hindi kagaya ng nasa may bandang Australia, nagkaroon sila ng mayroon silang dalawang bagyo at may isang aktibong bagyo ngayon sa may bandang Northern Australia at sa may bandang Solomon Islands naman or bandang Vanuatu merong isang tropical storm din. Ayan o. Isang tropical storm. Yan, 28. Code number 28. At yung pinangalanan nilang na REL. Yan. So, tropical storm na rin ito. Yan. So, meron silang binabantay na active na tropical cyclone dyan. Pero sa Western Pacific sa atin, wala naman tayong gaanong binabantayan at halos manipis lamang ang mga kaulapan. So, most likely, pa-northward pong kinikilos nito sa bilis na around mga 12 kilometers per hour, yung movement speed nito. Pero very less likely itong lalakas sa loob ng 48-hour period. Pero babantayin natin siya at least mga 55-hour pa para sa possible further development nito just in case po. So, sa ngayon ay napaka maliit lamang ang chance na maging aktibo. Kaya wala tayong forecast ng Spaghetti Host models, ni wala ring forecast ensemble na nakikitaan pa sa ngayon. So, antayin natin kung mag-moderate yan dahil kung titingnan natin sa Tropical Cyclone Advisories ay wala pa rin itinataas si Joint Typhoon Weather Center. Yan, wala po masyado. Pero tingnan natin dito kay Japan Meteorological Agency. Yan, so wala rin. Pero by the next 24 to 48 hour period ay maaring magtaas pa rin sila. O itaas nila yan sa low pressure area. Ayan, 1,006 hectopascals. Ito yung C98W by the next 24 hours daw. O within or next 24 hours. Or within 48 hour naman, kay Japan Meteorological Agency ay manatili lamang ito sa shallow low pressure area at 1,008 hectopascal center air pressure niya. So sa ngayon, wala tayong nakikitaan na ito ay magkakaroon ng mas active development base na rin sa pinapakita ng forecast o monitoring ng Japan Meteorological Agency. So, wala pa itinataas si Joint Typhoon Weather Center sa ngayon. Wala pa. Pero, maaaring magtaas na rin si Joint Typhoon Weather Center niyan. Titingnan lang nina kung sa loob ng 24 oras ay humina agad itong C98W or mag-sustain. Kung mag-sustain yan, baka itawag pa nila yan as active na invest pero mananatiling nasa low development, unlikely lamang ito within 24 hours. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin tungkol dito. Pero kung titingnan naman natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ay makita natin medyo may shallow pa rin na trough talaga dito na mamumuo. Kaya lang ay bago siguro matapos o by first week po ng April, baka maging trough na lamang din yan. Ay, no? So, walang nakikitaan na further development o lumakas maging sa kanya mean sea level pressure. Wala. So, hihina din agad ito or mag-dissolve din siya bago siguro matapos ang month of March. Yan. So, napaka-insignificant o napaka-disorganized yung kanyang circulation dito. So, hindi ganun kabanta ito at walang nakikitaan sa ngayon na ito ay magiging mas malakas pa o mas organized
yung development niya. Yun, malinaw naman po dito. So sa ating tropical cyclone strike probability ay may nakikitaan na medyo may susunod dito kay 98W, pero halos mid-Pacific na ito. So napakalayo. Yan, nasa around 30% yung tropical cyclone strike probability. So tingnan po natin dahil within 144 hour time period. Yan, so makita natin in 144 hours, magkakaroon siya ng mas mataas na tropical cyclone strike probability, at least 40%, pero napakalayo naman ito. Yan, halos mid-Pacific naman siya. So, hindi ganun kabanta yan na maaring lumapit sa bansa. Maging dito ay very shallow lamang din yung binabantay natin si 98W at very less likely na magiging aktibong low pressure area ito. So, mapapansin natin ay maaari pang magkaroon ng kasunod yan pag unang pasok ng April. Magkaroon tayo ng shallow trough uli. Kasi kung titingnan natin sa mean winds, itong convergence na si 98W, yan, medyo mataas pa rin yung kanyang probability, at least mga 33 km per hour. Pero yung susunod sa kanya sa ngayon ay wala. Ito, hindi pa ganun ka-organisado. Hindi kagaya ni 98W. Medyo meron lang talaga siyang, medyo may convergence development at kontrahangin sa kanya. Ayan, medyo may kontrahangin pero napaka-disorganized din. So sa ngayon, wala pa tayong magiging concern dito sa bagong strike probability nito. At napakalayo naman ito sa silangan ng Guam. So hindi pa natin masyado magiging concern itong isang ito. Just in case po, in T144 hours po yan. Or probably sa darating na March 28 siguro or March 27 bago magtapos ang month of March. So weekend po yan bago matapos ang March. Well, tingnan po natin mga folks dahil wala pa naman tayong nakikitaan dito na anumang favorable para sa susunod kay 98W. Maging sa mga computer model, so far ay hindi gaano kabanta itong si 98W. Ganun din kay CMWF, walang gaano. Yan, sa iba't ibang mga weather agencies wala pong masyadong concern itong si 98W. So very less likely na magiging bantayan sa ngayon. So yun lamang po pinaka-analysis natin at diretso agad tayo sa ating weather climate dahil may bagong update po yung ating El Nino monitoring. Kung naalala nyo po noong March, nung unang linggo ng March, nag-report tayo tungkol sa ENSO ng NOAA. Yung projections probability natin ay nakikitaan na po ng NOAA na by May, starting by May to July ay magkakaroon na tayo ng minor El Nino na nasa 61% o 61.2% ang probability na magkakaroon tayo ng minor El Nino na 0.56 degrees Celsius positive. Yan, starting po yan ng mga May to July. Yan, nabanggit na natin yan. At mula naman sa Erie, kahapon pinost na natin to. Makikita natin yung kanyang average o yung kanyang dynamic average. Mas mataas yung probability niya na maaaring magkaroon nga tayo ng moderate at magkakaroon tayo ng possible moderate La Nina o maaari pang mas humigit pa sa moderate dahil starting nga po ng June, dito mga bandang June, mga around June po o July, starting din, nagkakaroon na tayo ng minor El Nino and then magpo-propagate ito sa moderate El Nino between August to October po ngayong taon. So mga third quarter na talaga typically na magkakaroon tayo ng El Nino na. Yan. So naipaliwanag na natin sa Facebook page kung anong epekto ng El Nino ha. Uulitin natin. Ang epekto po ng El Nino, kung gagamitin natin itong mapa na ito sa sea-surface anomalies ng NOAA para makita nyo po yung actual ha. Yan, naglo-load siya. So, matagal siyang mag-load. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ay neutral po tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi malakas yung ating easterly trade winds at hindi rin ganon kalakasan ang upwelling ng init ng sea surface temperature dito sa may bandang Eastern Pacific. Nakita mo medyo neutral lang. Hindi ganun kataas ang sea surface temperature dito sa may bandang Mid-Pacific hanggang Eastern Pacific po. So, ibig sabihin lamang yan, neutral po tayo. Very neutral lamang tayo na around between lamang o halos wala sa negative 0.5 or less than negative 0.5 at less than 0.5 po tayo. So, very balanced at very
neutral lamang or inactive po yung ating sea surface temperature anomaly. Pero yung para maipaliwanag ko sa inyo dito sa mapa kung ano ang epekto ng El Nino. Kapag nagkaroon po tayo ng El Nino, yan, i-post natin. Ang normal kasi, ang ating easterly trade wind, yung easterly trade na hangin, ay kumikilos yan pakanluran. Normally po yan Tapos, yung temperatura dito sa atin sa Western Pacific ay tama lang. Yan, medyo yung pula-pula na yan, yung mga ganyan-ganyan lang karamihan. So, tama lamang yung sea surface temperature. At dito naman sa may bandang Eastern Pacific, ay ganun din. Tama lang din yung level ng sea surface temperature, yung water vapor nila, katamtaman lang, hindi ganun kalakasan. Yun po yung normal yung upwelling dahil po yung pagtaas po ng sea surface temperature ay tama lamang. Yun po yung normal conditions natin. Pero pagdating po sa tuwing El Nino naman, dahil mag-El Nino po tayo, ang nangyayari po, yung easterly trade wind natin humihina. At dahil humihina po yung ating easterly trade wind, ito yung easterly trade wind natin, humihina siya, nagwi-weak siya, weak easterly trade wind. Humihina po siya, ang resulta po niyan, yung flow ng upwelling ng sea surface, yung pag-init po ng karagatan, ay kumikilos tuloy papunta dito sa may bandang Eastern Pacific. Yan, napupunta po dito. At dahil po sa napupunta dyan yung pagtaas ng temperatura ng karagatan, dito ngayon umiinit sa may bandang Eastern Pacific. Yan, usually bandang South America, yan, tumataas yan unti-unti. Yan, tataas po yung sea surface temperature dyan, and then sa atin naman, nagiging dry naman tayo. Yan, kasi humina po, o halos humina po yung ating trade wind dito. Dahil humina po yung trade wind natin, ito po yung trade wind na humihina, ang nangyari tuloy, wala tayong masyadong water moisture na napupunta dito sa Pilipinas dahil humina nga po yung trade wind natin. Walang gaanong water vapor na naidadala itong trade wind nito dahil humina siya. Ang tendency ngayon, yung sea surface temperature dito lumalakas dito sa may bandang Eastern Pacific. Yan. Yung upwelling ng sea surface temperature tumataas ngayon dyan. And then, sila tuloy ang nagkakaroon ng mas maulang panahon, mataas yung water vapor. Dahil mataas po yung water vapor sa kanila, lumalakas po yung ulan sa kanila. Yan. Sa atin naman, halos yung average rainfall natin, lalo namang nababawasan. Hindi naman totally na hindi tayo uulanin, Uulanin pa rin po tayo sa buong taon, kaya lang, nagiging mas mababa yung average rainfall natin o bawas yung dami ng ulan na mararanasan natin sa buong taon dito sa Pilipinas po. Pagka umiiral na po yung ating El Nino nga po. So, ganun po mangyayari at yung dami ng ulan natin sa buong taon, mas mababawasan yan at mas tumataas naman yung average rainfall dito sa may bandang South America area. Dahil mas umiinit po yung sea surface temperature sa kanila at dyan naiipon ngayon yung most of water moisture na supposed to be dadalhin sana ng easterly trade wind o yung trade winds mula sa Eastern Pacific. At dahil humina po ito, mas likely nagiging mas maulan tuloy dito sa bahagi na ito ng South America. Mas mataas po yung average rainfall sa kanila. So, yun po ang epekto ng El Nino mga folks, para maintindihan po natin. At yung makakapekto ba yan sa lakas ng bagyo? Well, yung lakas o yung development ng bagyo ay hindi naman makakapekto yung El Nino. Kaya lang yung dalang water moisture po ng isang development tropical cyclone, bawas nga lang ng konti yung water moisture nito. Dahil again, humina po kasi yung ating trade wind dito sa may bandang Western Pacific, hihina po kasi yan. So, kung anumang tropical cyclone o low pressure area na mabubuo dyan, kung ano lamang yung nadadala sa kanya mula sa karagatan malapit sa atin dito sa Western Pacific, yun lamang ang madadala niya. Hindi masyado kasama ang trade wind mula sa Eastern Pacific. So, hindi gaano nakakakuha ito ng mas maraming water molecule mula sa Eastern Pacific, dala po ng easterly trade wind po na nanggagaling sa Eastern Pacific. So, yung ano lang yung dami na nadadala ng low pressure area mula sa karagatan ng dagat Pasipiko natin, yun lamang yung magiging dala na ulan ng isang development tropical cyclone. So, yung lakas ng isang bagyo, hindi pa rin magbabago yan,
Pero yung daming ulan na madadala ng isang bagyo, maaring doon lamang makakaapekto ito sa dami ng dala ng ulan nito. Yan lang po ang magiging epekto sa bagyo. Yung tropical cyclone category niya, maaring hindi pa rin yan magbago. Pero yung dami ng ulan na madadala nito ay bahagyang mababawasan po ng konti. So, magbabari pa rin yan sa dami ng water vapor na madadala ng isang tropical cyclone ha. So, hindi constantly mahina ito. Maaring mas malakas pa rin yan. Depende sa tropical cyclone development at yung dami ng water moisture na nadadala ng isang bagyo mula dito sa Western Pacific natin, dala po ng mainit na karagatan o yung water vapor na nahahatak ng isang bagyo po. Hindi nga lang nasasama yung malakas na water moisture mula sa Eastern Pacific Trade Wind dahil nga po humina ito dala ng El Nino. So yun po, maliwanag yan ha. At again sa ating INSUFLUM forecast, inaasahan nga po natin starting by mga July, August o June, July, August bago mag third quarter po ng taon, inaasahan na natin na magkakaroon tayo ng minor El Nino, then moderate El Nino pagpasok naman ng August to October. Hanggang na yan sa unang susunod na taon, 2027, asahan natin na magkakaroon pa tayo ng mas active El Nino na kapag lumagpas na ito ng 1.2 degrees Celsius base sa pinaka-dynamic average. Pero kung susundin natin yung statistical average, mga around 0.9 degrees Celsius ito. Halos active na rin na El Nino yan. Maituturing. Once na pumatak na siya ng 1 degree Celsius halos, ay maituturing na natin na malakas-lakas ang El Nino phenomenon natin. Yan po yung pinaka-latest INSUFLUM forecast natin. Ang latest update nito mula sa ERI ay March 19 pa. Pero mga kahapon lamang ito nag-update. So at least malinaw po yan mga folks. At makikita natin mataas na ang probability nila pareho na magkakaroon talaga tayo ng El Nino starting nga po na mga May base kay NOAA. At June to August naman, between kay ERI. So, pinaka-list, mga May talaga. May, June, or July po. Ganyan. Mga between dyan sa tatlong buwan na yan, ay magkakaroon na tayo ng minor El Nino po. Then, pagpasok po ng third quarter, by June, June, July to August po. Yan, mga third quarter na po kasi yan ng taon. Diyan, lalakas-lakas na unti-unti. Papalo na siya ng 0.63 degrees Celsius, 0.65, yan. Then hanggang November, by September to November, ay maaring umabot ito ng halos 1 degree Celsius, halos 0.91 degree Celsius kasi ito, at 68%. So most probably magkakaroon tayo ng moderate at medyo higher na El Nino phenomenon bago matapos ang taong 2026. Samantala sa ulit lindol, kahapon na nagkaroon tayo ng medyo malakas sa pag-inig na na-detect. Kahapon na mga alauna 30 o 1:30 kahapon at ni-record na natin yan dyan sa northwest ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Na-record na rin yan ni Feebox kahapon. Magnitude 4 sa aking recorded, magnitude 4.3 ito. Yan, na-record ng aking seismometer kahapon. Magnitude 4.3 po ito na may epicentral depth na mga around 108 kilometers ang epicentral. Malalim naman siya pero malakas po at least intensity 1 o intensity 2 din yan. Ano? At may mga ilang minor tayong na-detect dito mula kagabi at kaninang madaling araw pero makikita natin most of teleseismic ito. Mula sa data feed naman ni Feebox, mula kanina madaling araw, marami naman rin kaagad ang registered na mga lindol pero wala namang magnitude 4 na naitala so far. Pero sa labas ng bansa, halos napakadami na malalakas ng pag-inig. Usually, mga mid-Atlantic ridge ito, karamihan. Yan, Western Indian Ridge ay madalas nagkaroon ng magnitude 6 dyan. Yan, nagkaroon tayo ng mga magnitude 6 dyan. Ilan na yung magnitude 6 natin? Kung i-filter mode natin, yan, ilan na yung mga magnitude 6? Yan, kahapon marami ito. Ngayon, 3 na lamang sa Samoa Islands region. Yan, puro Samoa Islands at Tonga, magnitude 6.2. So, halos dito, sa paligid nito ng Tonga at Samoa, na mayroong magnitude 6 na pag-inig dyan. So, tuloy-tuloy pa rin yung malakas na pag-inig dyan. Hindi kagaya nung kahapon at nung isang araw, nagkaroon ng mga sunod-sunod na magnitude 6 din.
Magnitude 5, yan, marami pa rin dyan. Puro Samoa ito. At Iranian Ridge. Dito, meron din. Central East Pacific, meron din. Mga around 5.8, magnitude 5.8 po ito. Oras natin sa Pilipinas nito, mga 3:44 AM po ito. Yan. Kahapon. Yan. Oras natin sa Pilipinas, 11:03 AM ng umaga. Kahapon po. Yan, kahapon po ito naganap. So, yan naman po yung mga aktibong lindol sa labas ng bansa natin. Pero, sa loob ng bansa, halos wala pa naman tayo ngayon since 12 AM na naitala na kahit isang magnitude 4. Kukunti pa lamang po mga folks. At medyo kalmado yung ating seismometer ngayon. Walang masyadong output noise. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of March. Yan, tingnan natin. For the month of March, ang total earthquakes na ngayon natin ay nasa 590 earthquakes na tayo. 564 dito is between magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4, at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. So again, lalo po tayong mag-iingat at magre-ready po. At napapansin natin mukhang marami pong mga taga-subaybay natin na taga-NDRRMC o MMO na gumagawa tuloy sila ng kanilang mga earthquake drill ngayong month. Napapansin ko yan sa Facebook page. Napapansin ko kasi kung sinisilip ko yung mga page sila, nagkakaroon na sila ng mga earthquake drill. So mukhang sumusunod sila sa ating mga panawagan na mas lalo tayong mag-iingat ngayon dahil the more na mas tipid-tipid po ang mga pag-iinig ngayon, the more na dapat tayo ay mag-ingat at maghanda palagi. Dahil again, the more na mas kukunti ngayon yung nare-release na pag-iinig sa Pilipinas, the more na mas iipon yan ng mas malakas na possible impact of rupture anytime. Yan, lalo na dito sa may ng silangan natin sa katimugan ng bansa at sa kanluran naman sa hilagang bahagi naman ng Luzon na mas maraming clustered of earthquake tayo ngayon dito. Ayan, marami ang clustered earthquake sa kanluran ng extreme Northern Luzon hanggang dito na yan sa may ng Calatagan, Batangas hanggang Mindoro. Kabilang na ang bandang Abra de Ilog area na nagkusan meron tayong latest earthquake sa may bandang Calatagan o bandang Abra de Ilog mula kahapon, di ba? Nagkaroon tayo ng mga magnitude 4.3 dyan. So, lalo po tayong mag-ingat at magre-ready anytime po dahil medyo tipid ang mga pag-iinig. Yan. So, again, nasa total 590 earthquakes po tayo between magnitude 2.0 yan pataas. Hindi natin isinasama yung magnitude 1 dahil may consider natin man-made yan at very minimal lamang ang yanig na yan. Nag-start lagi tayo magnitude 2 which is at least dyan, medyo masasabi na natin tectonic na ang mga pagyiyinig. So, yun lamang po, pinaka-analysis natin ngayong araw. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, March 23, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 23, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na tuloy-tuloy na po tayo na magiging maalinsangan lalo na sa pagpasok po ng unang linggo ng April ha. So, importante po ang payong para sa matinding sikat ng araw at mag-ready po para sa mga lalabas. Magdala po ng tubig at iwasan natin na masyadong mabilad dahil matindi po ang UV index ngayong araw at susunod pa na mga araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.